Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy na paggawa ninyo sa amin pong mga buhay, lalong-lalo na po ngayong araw na ito na ang inyong mga anak ay nagkakatipon-tipon sa bahay-sambahang ito upang kayo ay sambahin at sinamba sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan ng mga awiting spiritual at mga pananalangin. Ngayon po umaga, narito po kami sa pinaka-sentro at puso ng gawain. Wala pong iba kundi ang pagpapaliwanag at pangangaral ng inyong mga salita. Dalangin ko po na patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Maunawaan po nawa namin ang mga salita nyo na matatanggap at maririnig mula sa banal na kasulatan upang nang sa ganoon ay magkaroon kami ng panibagong karunungan spiritual na siyang naglalagay sa aming mga puso ng paglago at pagtatagumpay sa aming mga buhay sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Panginoong Diyos, nawa po, maparangalan ka at maitaas ka sa oras na ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay. Meron pong 4,200 more or less na religion sa buong mundo. Pero meron lamang po na iisang libingan na walang laman. Meron lamang po na iisang nagkatawang tao at namatay at nabuhay na tumalo sa gawa at sa dyablo. Nagbigay ng pagkagapi sa kasalanan at pagtatagumpay buhat po sa kamatayan. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay isang pagpapatunay na siya ay Diyos na tao. Tao na Diyos. This is the true nature of Jesus Christ. He is God and He is a man. He is a person. In one person, there are two nature. Diyos siya at tao. Tao na Diyos. Mahalaga na maintindihan natin to sapagkat siya ang kumpletong tumubos ng ating mga kasalanan. At napakagandang intindihin na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay pagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay nagbigay sa atin ng kaligtasan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay ay binigyan niya tayo ng isang buhay na katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito, pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito po sa libro ng mga gawa. Paibuksan po ang inyong mga Biblia sa Book of Acts, sa libro po ng mga gawa. Gawa chapter 2, verses 22 up to verse 24. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Gawa chapter 2, verse 22 to 24. Now listen. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala at mga kababalaghan at mga palatandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita kong laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagagalak ang puso kong umawit sa tuwa, ang aking dila at ang katawan ko'y nahimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. So ang ating pag-aaral sa umagang ito ay may title na For the Second Time, Christ's Death and Resurrection is Plan of God. Sa Tagalog, ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay pinlano ng Diyos. Kapag-aralan natin noong last Sunday, yung katanungan na
bakit ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay pinlano ng Diyos? Number 1, sapagkat si Jesucristo ay kaloob para sa iyong katubusan. Yan ang pinakikita ng verse 23. Nakita natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa cross para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit ngayong umaga ay titingnan natin ang ikalawang puntos natin. Number 2, ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay pinlano ng Diyos sapagkat si Jesucristo ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Ibig sabihin, Jesus Christ is the assurance of your salvation. Yan yung napakaganda. So may assurance ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Ang libro ng Gawa ay isinulat ni Dr. Lucas, ni San Lucas, na kung saan pinapakita niya na dito sa Kabanatang 2 ay pinatunayan niya kung sino si Jesus. Si Jesus ay pinatunayan niya na Diyos na nagkatawang tao at ngayon ay tao na nagpapatunay na siya'y Diyos. At pinakita niya ang tatlong mensahe na nakasentro kay Kristo. Una, pinakita niya yung tinatawag na buhay ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 22 hanggang verse 23, pinakita yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At pagdating ng verse 25, pinatunayan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At doon sa verse 23, pinakita ang kanyang kamatayan. So ang pinaliwanag ni Lucas dito ay walang iba kundi nakasentro kay Jesus. Ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at kanyang muling pagkabuhay. So nakasentro ang preaching ni Apostle Peter sa panahon ng Pentecostal sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, nakita natin noong last Sunday na si Jesucristo ay kaloob para sa iyong kaligtasan. Ngayon, tingnan natin na si Jesucristo ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Ang sabi ng verse 24 ay ganito. Now listen. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya. Napakaganda ng pinapakita rito ni San Lucas, ni Saint Luke. Pinapakita rito, the assurance of our salvation is the resurrection of Jesus Christ. Yun yung gustong ipakita rito. Yan yung pinakapuso ng talatang 24. Na ang katiyakan ng ating kaligtasan ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bago tayo dumako rito sa pagpapaliwanag nitong verse 24, ay nais ko munang sumitas o humiram o mag-quote sa isang katisismong Heidelberg na naisulat noong 1563. Ang pangalan ng katisismong ito ay Heidelberg Catechism at ganito ang sinasabi sa Lord's Day 17, Question and Answer 45. And I quote, sabi po rito, anong kabutihan ang ating matatanggap sa pagkabuhay muli ni Kristo mula sa mga patay? And this is the answer. Una, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, ay napagtagumpayan niya ang kamatayan, na sa gayon ay inilahok niya tayo sa katwiran ng kanyang binayaran sa atin sa pamamagitan ng kamatayan. So yung kamatayan ni Jesus Christ na yon, sinama niya tayo. Tayo yung dahilan bakit siya namatay sa cross. And this is based on 1 Corinthians chapter 15, verse 16. Mamaya makikita natin to. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo rin ay kanyang binigyan ng bagong buhay. So, ibig sabihin po, yung kanyang kamatayang iyon ay nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. And that is based in Romans chapter 6, verse 4, Colossians chapter 3, verse 1. Hindi ko na po babasahin. Pangatlo. Ang pangatlo ay ito. Sa pagkabuhay na muli ni Kristo, ay tiyak na garantiya ang ating maluwalhating pagkabuhay na muli. So, ano pinapakita rito? Dahil nabuhay si Jesucristo,
sinasabi rito na mayroon tayong pagkabuhay na magmuli. Now, gusto nating bigyan ng puntos ito. Ang pagkabuhay ni Kristo ay nagbigay sa ating ng pagsama sa pagkamatwid, pagbibigay ng bagong buhay at garantya ng ating maluwalhating pagkabuhay na muli. Ito ay ang kumpletong katiyakan ng ating kaligtasan. Mga kapatid, one day mamamatay ang ating katawan. Tama po ba? Mabubulok ito hanggat hindi pa bumabalik si Kristo. Magiging kalansay, magiging buto-buto tayo. Kahit gaano ka ka-chubby, kahit gaano ka kapayat, lahat na yan ay mauuwi sa buto. Pero alam natin, after death, yung kaluluwa natin ay pupunta sa ating Panginoong Diyos. Ang tawag natin dito, at tawag dito ng mga nag-aaral ay intermediate state o pasamantalang lalagyan ng ating katawan. So, ibig sabihin, pag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa Diyos. Pupunta sa Diyos, pero hindi pa kumpleto ang kanyang salvation. Bakit? Kasi ang kanyang katawan ay nabulok. Now, in the second coming ng ating Panginoong Jesucristo, tinuturo ng Biblia na bibigyan niya tayo ng katawang panlangit. Kailan mangyayari yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagpapakita na bagamat ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayang pisikal, dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, ang ating kaluluwa ay binigyan ng katiyakan na pagkatapos nating mamatay dito ay may buhay na walang hanggan tayo. And that is partial salvation. Hindi pa po yun yung kompletong kaligtasan natin. Bakit? Kasi nga po, hindi pa ligtas ang ating katawan. Ako niyo po punto? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya'y muling nabuhay, ang katawan po natin ay muling bubuhayin at bibigyan ng katawang panlangit. And that is glorified body, maluwalhating katawan. So ito yung dahilan kung bakit pinapakita rito na napakahalaga ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano ba ang pakinabang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Ang una ay upang yung kanyang kamatayang iyon ang magdala sa atin ng kasalanan. Pangalawa, upang ang kanyang kamatayang iyon ang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, upang ang kanyang pagkabuhay na iyon ay magpakita sa atin na tayo isang araw ay bibigyan ng buhay at maluwalhating katawan. Yan yung dahilan bakit napakahalaga ng pagkabuhay ni Kristo. Now, yung isang tanong na dapat natin i-address dito, why Jesus was resurrected? Bakit ba si Jesucristo ay muling nabuhay? Pinapakita po rito sa Acts chapter 2 verse 27, kinote po ito ni Apostle Peter from Old Testament. Makikita niyo po yan sa verse 25 hanggang verse 28. Lahat na yan medyo naka-intend ng konti yung pagkasulat sa papel. Pinapakita po, lahat po ng ito ay kinuha po ni Apostle Peter saan? From Old Testament to prove sa lahat ng nakikinig na naroon sa panahon iyon na hindi lang basta nabuhay si Jesus, kundi ipinrapisi, hinula na si Jesus ay mabubuhay pagkayari ng ikatlong araw. Now, why Jesus was resurrected? Number one, because it was prophesied in Old Testament. Hinula po ito, pinrapisi po ito mula sa lumang tipan. Ano yung sabi ng verse 27? Nang Gawa chapter 2 verse 27. Ang sabi ron, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. If you notice, the word sa Tagalog na banal ay capital letter. Napansin niyo? And that is referring to Jesus Christ. Pinapakita rito, ang sabi nga ho, sa verse 27 ng King James Version ay ganito, because thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. So ang pinapakita rito, ang kaluluwa ko ay di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay.
And that is referring to Jesus Christ. It is referring to Jesus Christ na kung saan pinapakita rito na hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. Now, mahalaga yung word na daigdig ng mga patay because we need to prove na si Jesus Christ ay totoong namatay at nilibing. And mamaya makikita natin, ipoprove natin na siya'y muling nabuhay. Now, ang salitang daigdig ng mga patay ay tumutukoy ito sa salitang Hades o Hades, na ang kahulugan, the realm of the dead. Ito ay daigdig ng mga patay. Later, ito ay ginamit na salitang the grave. Pag sinabi natin grave, libingan o puntod, and sometimes, it was used death o kamatayan. So sinasabi ngayon dito, nang sumulat, na kinote ni Apostle Peter dito sa verse 27, na nagpapakita rito, literal ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Of course, ibang topic po na nung namatay ba siya, saan ba pumunta yung kanyang kaluluwa? Meron pong issue pa sa ganyang mga bagay. Pero para hindi tayo magulo, pinapakita lang dito, yung daigdig ng mga patay, hindi hinayaan si Jesus Christ na manatili sa daigdig ng mga patay. Why? Ang sabi, hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Alam niyo po, yung word na mabulok, ito po ay galing sa Griegong salita na destruction, which is effected by the decay of the body after death. So, ang ibig sabihin po ng salitang mabulok ay nangangahulugang itong pagkawasak na nagbibigay ng epekto sa pagkabulok ng katawan pagkatapos mamatay. So, usually, ang tao kapag lumipas na ang isang linggo, alam natin na unti-unti nang nasisira ang kanyang katawan. Tawan po natin. Pero si Jesus Christ, hindi nangyari sa kanya ang ganong mga bagay. Ano ang ibig sabihin natin dito? Ang Gawa chapter 2, verse 27. Basahin ko po ulit ang verse 27. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Alam nyo, ito po ay nagpapatunay na si Jesucristo ay muling nabuhay, sapagkat ito po ay ipinrapisi sa Awit chapter 16. Open your Bible in Awit chapter 16, verse 10. Doon po nang galing yan. Yung verse 27 na yan. Sa Awit 16, verse 10. Ano sabi ng Awit 16, verse 10? Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. So doon pa lang sa Psalm 16 verse 10, pinrapisi na ang ating Panginoong Jesucristo, pagkayari niyang mamatay, ililibing siya, pero hindi maagnas yung kanyang katawan. So doon kinuha ni Apostle Peter itong verse 27 ito. Mapapansin natin na yung pangangaral ni Apostle Peter sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo ay suportado ng mga propesiya sa lumang tipan. So, nung sinabi yung Awit 16 verse 10, nagpapakita ito na kailanman ay hindi maagnas, kailanman ay hindi mabubulok ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi po siya muling nabuhay, alam nyo, walang saysay ang ating pananampalataya. So, yan yung isang sagot. Why Jesus was resurrected? Because it was prophesied in Old Testament. So, pinropesiya na ito sa lumang tipan. Kaya, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, after 3 days, nabuhay po siya. Yan ang unang sagot. Pangalawa, because Jesus Himself claimed that He will resurrected while He was alive. Si Jesus Christ, sinasabi niya na ang kanyang sarili ay mabubuhay pagkayari ng ikatlong araw nung nabubuhay pa siya. So nakita natin, lumang tipan, pinrapi si Jesus Christ na mamamatay, after 3 days mabubuhay. Nung si Jesus Christ, nandito siya sa lupa, kinlaim niya. Nasabi niya ganon,
Mamamatay siya ng 3 days, pero mabubuhay siya after 3 days. 3 days po siyang malilibing, pero after 3 days, magre-resurrect siya. Now, tingnan natin ang Juan chapter 2. Ano ang sabi ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa? Juan chapter 2, verse 19. John chapter 2, verse 19. Ang sabi niya ay ganito. Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kautusan at sa mga sinabi ni Jesus. Nakita niyo, nung nandito si Jesus Christ, gibain niyo ang templong ito. At yung mga Hudyo po, sabing ganon, 46 na taon na itinayo ito, tapos itatayo mo lang ng 3 araw at maliwanag na sinabi ni Jesus Christ na ang tinutukoy niyang iyon ay ang kanyang katawan. Sabi rin po ng Gawa 6:14, puntahan natin ang Gawa 6:14. Sa Gawa chapter 6 verse 14, ganito po ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Narinig naming sinabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang namana sa atin ni Moises. So, maging itong mga Pariseyo at mga Saduseyong ito nang nangangaral si Esteban, sinasabi ni Esteban, di ba sinasabi ni Jesus Christ na yung templong iyan ay gibain ninyo, itatayo ko, kahit gibain nyo ito, itatayo ko ito ng 3 araw. Kahit si Esteban, binanggit niya ito nung siya'y nangangaral. Ngayon, yun yung nagiging akusasyon ng mga Pariseyo, ng mga Hudyo at Saduseyo sa kanya. Ang pinapangaral nitong Esteban na ito, yung Jesus daw na iyan, na taga Nazaret, gigibain niya yung templong iyan at itatayo niya ng 3 araw. So ano yung gustong ipakita rin dito ni Esteban? Maging si Esteban, ang kanyang pangangaral ay nakasentro kay Jesus Christ. Saan? Sa kanyang death, sa kanyang burial, at sa kanyang resurrection. So anong gustong ipakita rito? Si Jesus, nung sinasabi niya ang lahat ng ito ay napulfilled. Yung gusto nating tingnan. Dapat ma-prove na si Jesus ay nabuhay. So napulfilled ito ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po ang Matthew 27. Ano ang sabi ng Mateo chapter 27? Ang sabi po ng Matthew chapter 27, verse 62 and 66. Matthew 27, verse 62. Ang sabi po ay ganito. Kinabukasan, alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga Pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawit ang bangkay. At sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tapat ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. So ano yung makikita natin dito? Ang makikita natin dito, mapakasilyado at gwardyado ang libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, meron po kasing mga theory na yung Panginoong Jesucristo ay hindi totoong namatay. Merong theory na
yung bangkay ng ating Panginoong Jesucristo ay ninakaw. Merong mga tsori na iba't iba. So, ibig sabihin, pinapakita ngayon dito, dahil pinrapi siya sa lumang tipan, sinabi mismo ni Jesus Christ na siya'y muling mabubuhay. And then pangatlo, nakita natin, para masigurado na yung kanyang sinasabi na muli siyang mabubuhay ay hindi mangyari ang ginawa ng mga religious leader, lumapit kay Pilato, pinabantayan. Tama po ba? Gwardyadong mabuti. Para hindi magalaw ang libingan na iyon, pinalagyan ng selyo, sinelyuhan. Well, ang libingan sa panahon nila ay hindi ho katulad ng libingan natin. Para po itong isang kuweba na parang ganyan, tapos doon ilalagay sa loob yung nakatali ng parang mami siya, tinaling gano'n ng mga tela, na nilagyan ng pabango, nakahiga siya ron, tapos ang gagawin, tatakpan po siya ng malaking bato. So, tatakpan siya ng malaking bato, ganun po yung paglilibing sa kanila. Pero ito si Jesus na ito, para masigurado na hindi siya mananakaw, masigurado na hindi siya makukuha doon, lumapit sila kay Pilato. At ang ginawa nila ay humingi upang pabantayan ang libingan, ang ating Panginoong Hesus, at para masigurado na hindi na igalaw ang cover ng libingan niyang iyon, nilagyan ng selyo ang bato. Pinabantayan at nilagyan ng selyo yung libingan niyang iyon. Pero ano yung nangyari? Pagdating ng chapter 28, verse 1 hanggang verse 8 ay ganito. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit at ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halik kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya." Maliwanag na pinapakita rito sa talatang 1 hanggang 6 na ang anghel ng ating Panginoong Jesucristo ay binalita at pinatunayan sa dalawang Maria na pumunta doon. At ang sabi sa verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. So yung anghel sinabi niya na muli siyang mabubuhay. At ito ay totoong nangyayari ngayon na wala na siya rito. Pagdating ng verse 7, lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. At mauna sa Galilea, makikita niyo siya roon, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan, pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. So ano yung pinapakita rito sa atin? Pinapakita rito na yung pagsasalita ni Jesus Christ mismo nung nandito siya sa lupa, nagibain nyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Sinasabi niya lagi na siya ay mamamatay pero mabubuhay siya pagkayari ng 3 araw. At nangyari ang lahat ng ito upang ipakita sa atin na si Jesus ay tunay na nabuhay. So, pinapakita ngayon sa atin dito yung 3. Because Christ's resurrection is the confirmation and assurance of our salvation. So, makikita natin yung takbo. Bakit kailangan mabuhay si Kristo? Una, pinrapisi siya sa lumang tipan. Yun yung una. Pangalawa, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita at nagturo patungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay.
Pangatlo, upang patunayan niya na lahat ng magkakaroon ng pananampalataya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ay magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa puntong ito, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto, kabanatang 15. At ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15. Una, resurrection means forgiveness and saving faith. Ang pagkabuhay ni Kristo ay nangangahulugan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagbibigay ng pananampalatayang nakapagliligtas. Sabi po ng chapter 15, verse 14 ng unang Korinto. Pakisundan niyo po ako. Unang Korinto, chapter 15, verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ang linaw po kung si Jesus Christ ay hindi po muling binuhay, walang kabuluhan ang pangangaral ng mga apostol. And even yung pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, tama po ba? Walang kabuluhan yon. Kasi sinasabi niya na mabubuhay siya ng ikatlong araw. Tapos itong mga alagad niya, mga disciple niya, nangangaral patungkol dito. Tapos hindi nangyari. Ano yung mangyayari dito sa ministry niya? Ang sabing gano'n, walang kabuluhan Walang kabuluhan. Kaya ang sabi ng verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At ito pa'y kasunod. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kahit sumampalataya ka kay Jesus, pinapakita ron, kung hindi siya muling nabuhay, wala rin katuturan yun Bakit? Kasi yung Diyos na nagsasabi na nagkatawang tao siya, mamamatay siya sa cross, pero hindi siya muling nabuhay, failed yun, nagpapakita yon na hindi totoo yung mga sinasabi ng Jesus na ito. Pero hindi ganun yung nangyari. Ngayon, tingnan nyo po yung talatang 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Pinapatunayan dito na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng pagpapawalang sala at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At ang pananampalataya na mayroon tayo ay pananampalatayang may pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Yon yung gusto kong ipakita. Pangalawa, Christ's resurrection means resurrection of our bodies. Dahil nabuhay si Kristo, sa kanyang katawan, tayo ay bibigyan ng pagkabuhay ng ating katawan. Ang sabi kong gano'n, ng chapter 15 pa rin ng unang Korinto, pakitingnan po ang verse 16. Ang sabi ng verse 16 ay ganito, kung hindi binuhay muli, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Verse 18, ang sabi ng verse 18 ay ganito. Now listen, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay mapapahamak. Verse 20 hanggang 22. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Verse 21. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So pinapatunayan na ang pagkabuhay ni Kristo ay katiyakan na tayo ay muli ring bubuhayin. Na-explain ko na po kanina yan, na hindi pa po kompleto ang kaligtasan ng isang taong namamatay ngayon. Dahil ang nasisave pa lang po sa kanya ay kanyang kaluluwa. Nakuha niyo po ito? Dahil ang kanyang katawan ay hindi pa naliligtas, nabubulok pa,
Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, bibigyan siya ng isang katawang panlangit upang magkaroon siya ng maluwalhating katawan. Kailan mangyayari po yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, ibig sabihin pala, yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinuturo nito sa atin ay walang iba kundi kaligtasan. Kundi pantubos. Para saan? Para sa kasalanan, sa kamatayan, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, the death and resurrection of Jesus Christ ay hindi po garantiya na tayo ay upang magkaroon ng tinatawag na panlabas na kapakinabangan sa kamatayan ni Kristo. Hindi po yun yung pinaka-primary reason bakit namatay si Kristo. Ang pinaka-pangunahing reason ni Jesus Christ, una, because we are dead spiritually. Patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala tayong relasyon kay Kristo, wala tayong kaligtasan, wala tayong buhay na walang hanggan. Pero dahil sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang pagkabuhay, tayo ay binigyan niya ng isang pagkabuhay mula sa ating kamatayang spiritual para sa buhay na walang hanggan. So yan yung gusto ipakita. Number 4, because Christ's resurrection is assurance that you receive Jesus as Lord. Dahil nabuhay si Kristo, dapat tayong mamuhay na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. Now, this is the dilemma. Marami nagsasabi na si Jesus ay tagapagligtas nila. Sasabihin nila, pinapanampalatayanan ko ang kamatayan ni Jesus na siya yung nagbayad ng aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko na si Jesus ay nalibing ng 3 araw. Pinananampalatayanan ko na si Jesus ay muling nabuhay. Pero ito ang tanong. Hindi po tinuturo ng Biblia na magiging one side lang po ang pagtanggap natin kay Jesus. Hindi yung tinuturo ng Biblia na kailangan mo lang tanggapin si Jesus na tagapagligtas mo. Hindi ho. Huwag nating isipin dahil si Jesus ay namatay sa cross, nilibing at nabuhay, hanggang doon lang yung pananaw natin na tayo ay na-save dahil doon sa ginawa ni Jesus ngayon. Hindi ho. Kapag ganun po ang nangyari, hindi po totoong ligtas yung tao na yon. Bakit po? Kasi hindi ho siya makakakitaan ng kabanalan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Well, yan din naman po yung pananaw ng maraming iba. Si Jesus ang aking tagapagligtas. Si Jesus ang aking Panginoon. Pero ang tanong natin ngayon dito, si Jesus ba ay Panginoon ng kanilang buhay? Kasi ang word ng Lord ay nagpapakita na hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Pag-aari na ni Jesus ang iyong sarili. Siya na ang master mo, siya na ang Panginoon mo, at ikaw ay alipin niya na sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya nga ang language si Apostol Paul, sa unang Korinto kabanatang 6, sinasabi niya ron, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Kaya dapat ninyong gamitin ang lahat ng bahagi ng inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Makita nyo? Binili tayo ni Jesus sa malaking halaga. Saan? Sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Pero ano ang dapat na makita sa atin? Sabing ganon, gamitin nyo ang lahat ng bahagi ng inyong katawan. Bahagi ng ating katawan. Upang maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Ano yung pinapakita rito? Pinapakita rito, nang tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas, siya dapat ay Panginoon ng iyong buhay. Yung buhay mo ay laging nagpapasakop sa kagustuhan ni Jesus. Nakuha niyo yung punto rito? At dahil nagpapasakop ka sa kagustuhan ni Jesus, ang makikita sa buhay ng bawat isa sa atin ay ang pananampalataya na buhay na nakaangkala sa pananampalataya natin kay Kristo.
Ano ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 6? Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Dapat nakikita sa buhay natin si Kristo sa ating mga buhay. Now, isa sa maganda na pinakita rito ng mga apostol nung nakita nila si Jesus. Dahil sabi ng mga anghel sa Matthew chapter 28, pumunta ka sa bundok at sabihin mo na hintayin nila si Jesus doon. Ano yung nangyari doon? Ito ang nangyari. Buksan natin ang Matthew chapter 28 verses 8 to 9. Matthew chapter 28. Ito po ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 9 to 10. Now, verse 9 to 10. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Napansin nyo? Ang sabi rito, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Now, alam natin na ito yung nabuhay na ang ating Panginoong Hesukristo, nagpakita yung anghel. At ang sabi ng anghel, huwag kayo matakot at sabihin nyo na nabuhay na ang Panginoong Jesus. At kailangan pumunta sila doon sa bundok na kailangan nilang puntahan. Okay? Sabi rito ngayon, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Verse 10. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pupunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Na meron pong mga makikita tayo rito na pangungusap. Ang sabi, lumapit sila. Lumapit sila kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, niyakap ang kanyang paa. Ano ibig sabihin ng niyakap? This is the sign of humility. Niyakap nila ang paa ng ating Panginoong Hesukristo. And thirdly, sinabi rito, sinamba siya. Itong tatlong mga pananalitang ito, lumapit sila kay Jesus, niyakap ang paa, sinamba ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapakita na ito ay totally na sinurrender nila ang kanilang buhay. Well, gusto nating makita nang si Jesus ay hinuli, nagkaroon po ng takot ang mga apostol niya. Natakot po yung mga apostol niya. Yung iba, ang katunayan niya rito, si Peter, bumalik siya sa kanyang pangingisda. Bumalik siya eh. Marami pong nagkaroon ng hindi 100% na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo yung mga alagad niya. Lalo na nung si Jesus ay nasa huling isang linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Pero alam niyo po, meron pong radikal na pangyayari sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. And this is the proof that Jesus is not only man, but He is a God. Nakuha niyo? After resurrection, pinuprove ng mga apostol, pinuprove ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo na itong Jesus na ito ay totoong Diyos na nabuhay na muli mula sa kanyang pagiging man. Sa kanyang pagiging man, namatay siya, pero dahil siya ay Diyos, muli siyang nabuhay. Nagpapakita ito na ang Diyos na sinamba after resurrection ng mga apostol, ng mga alagad, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron po ako kausap dati, sabi niya, kayo ang sinasamba nyo, tao. So sabi ko sa kanya, yung mga alagad ba after resurrection, sino yung sinamba? Kasi kung si Jesus ay hindi sinamba ng mga alagad, nagpapakita ito na hindi siya totoong Diyos. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sinamba siya ng kanyang mga alagad. Niyakap ang kanyang paa at lumapit sila sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpapatunay ito na si Jesus ay Diyos. Mula sa kanyang kamatayan, pinrove niya sa kanyang pagkabuhay na siya ay Diyos. Mga kapatid, nakita natin ang apat na aspeto kung bakit muling nabuhay si Kristo. Why Jesus was resurrected? Una, pinrapi siya sa lumang tipan. Pangalawa,
Si Jesus mismo ay tinuro niya sa kanyang ministry na mamamatay siya ng 3 araw at muling mabubuhay. Ikatlo, nagpapakita ito ng katiyakan na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ikaapat, nagbibigay ito sa atin ng pagtuturo na si Jesus ay dapat siya ang Panginoon ng ating mga buhay. Now, in my conclusion, ito po ang gustong ipakita sa atin. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapatunay na siya ay Diyos ng lumang tipan at Diyos ng bagong tipan. Christ's resurrection, nagpo-prove siya na siya ay Diyos ng lumang tipan at Diyos ng bagong tipan. Yan yung una nating makikita rito. Pangalawa, ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay tiyak para sa atin. Pinapatunayan ito na siya ay totoo sapagkat lahat ng kanyang ipinangako ay kanyang tinupad. Na sinabi ni Jesus Christ na mabubuhay ako ay 3 araw, pinatunayan niya ito. Kaya nararapat na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay ating pagtiwalaan. Ikatlo, Christ's resurrection give us confirmation and assurance of our salvation. Ang kaligtasan natin ay nakabatay kay Kristo lamang. Amen po ba? Saan nakabatay? Nakabatay sa kanyang 2 katangian na siya ay Diyos, siya ay tao. Nakabatay sa kanyang ginawa at ano ang ginawa ni Jesus Christ? Siya ay namatay, siya ay nilibing at muling nabuhay. So ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya salvation cannot be forfeited despite na mayroon tayong mga weakness sa ating mga buhay. Why? Dahil ang kakumpletuhan ng kaligtasan natin ay na kay Kristo. Pangapat, Jesus Christ is the Lord of our lives and our church. Wala po tayong pagsasabitan ng ating mga sarili sa pagiging Panginoon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ngayon, ito po yung tanong. Dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ano ngayon ang epekto nito sa buhay mo? Kung si Jesus ay muling nabuhay and He was overcome sin, death, and devil, dapat mamuhay tayo ng may pagtatagumpay sa ating mga pamumuhay. Amen po ba? He was conquered. Kanya pong pinagtagumpayan ang lahat ng bagay. Dapat bilang mananampalataya, makita sa atin ang pagtatagumpay sa ating mga buhay. Every day, dapat nakikita sa buhay natin ang pagtatagumpay sa ating mga buhay. Well, mga kapatid, wag po natin gawing alibay na dahil tao lang tayo, ay meron tayong mga weakness na ang tingin natin ay nagiging lisensya na upang hindi tayo makapamuhay ng may pagtatagumpay. And that is wrong. Because Jesus was resurrected, we are more than conqueror. Sinasabi ng Romans chapter 8 na tayo ay higit pa sa mananagumpay. Amen po ba? We are more than conqueror. Ngayon, gusto kong ipaunawa sa ating lahat dito. Kung si Kristo muling nabuhay, ang ating pananampalataya dapat ay isang buhay na may pagbabago sa araw-araw ng ating buhay. Yung marami sa atin dito na bautismuhan na, di po ba? Ano ba ibig sabihin? Bakit kayo nabautismuhan? Nabautismuhan kayo saan? Sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinasabi ng Romans chapter 6, nang tayo ay binautismuhan, nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan at nabautismuhan tayo saan? Sa kanyang muling pagkabuhay. Ano ngayon yung dapat makita sa buhay natin? Ang dapat makita sa buhay natin ay buhay na mayroong kabanalan at buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga na dapat naiintindihan natin bakit nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid,
Katulad ng pasimula ko kanina, there are 4,200 religion sa mundo natin ito. Pero sino lang ho ang nabuhay mula sa kamatayan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mula sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, pinalaya niya tayo sa kamay at pagkaalipin ng dyablo. Pinalaya niya tayo sa kasalanan. Pinalaya niya tayo sa takot ng kamatayan. Dapat naiintindihan natin sa ating mga sarili, ang buhay natin ito ay para kay Kristo. At kung para kay Kristo ito, sasabihin natin, sa mabuhay at mamatay tayo, ang buhay natin ito ay para kay Kristo. Mamumutawi sa bibig natin ang sinabi ni Apostol Pablo, "For me to live is Christ, and to die is gain." Para sa akin, si Kristo ang buhay at ang kamatayan ay pakinabang. Ngayon, ang tanong natin ngayon dito, paano mo ngayon ito i-apply sa buhay mo? Yes, patay na ako dahil sa kamatayan ni Kristo. Buhay na ako dahil muling sa pagkabuhay ni Kristo. Pero dapat ilapat at ipamuhay natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Hindi lang po tayo Kristiyano sa mga pananalita, kundi Kristiyano po sa masidhi nating pagsasagawa ng lahat ng bagay na ating natutunan sa ating Panginoong Jesucristo. Nabuhay si Kristo, kaya mabuhay po tayo para kay Kristo. At mamuhay tayo ng may kabanalan para sa ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap at naipaliwanag. Dalangin ko po na patuloy po ninyo itong pagpalain sa aming mga isip at kalooban at sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu ay lubusang maipamuhay po namin ang kompletong ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Ibilang po namin ang aming mga sarili na patay na sa kasalanan, subalit buhay naman po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, alam nyo ang buhay namin at walang maitatago sa inyo. Lord, pinapatunayan ng inyong mga salita ang mga pagdiriwang ng paghihirap, ng kamatayan, ng pagkalibing, at ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Hindi lamang upang maging drama sa pagtanggap ng aming mga kalooban at damdamin, kundi ito ay isang realistic o totoo na tinuro ng inyong banal na kasulatan at ng inyong mga salita. Dahil dito, Panginoong Diyos, tulungan nyo na magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay namin, Panginoong Diyos. Hindi lamang upang magkaroon kami ng katiyakan na kami ay ligtas at anak nyo lamang, kundi dapat makita sa buhay namin ang kapangyarihan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, kilala niyo po kaming lahat na naririto ngayon. Bilang mga anak ninyo, alam niyo ang uri ng aming mga pamumuhay. Privately and publicly, alam niyo ang lahat ng ito. At sinasabi ng inyong banal na kasulatan na walang maitatago sa inyong harapan sapagkat lahat kami ay lantad sa inyong paningin at sa inyo kami dapat magsulit, Panginoong Diyos. Lord, sa oras na ito, kung natatanaw nyo sa puso, sa isipan at uri ng pamumuhay na meron sa kalagitnaan namin, Panginoong Diyos, na namumuhay ng hindi ayon sa salita niyo at kabanalan, Panginoon, tulungan nyo na ang buhay nilang ito ay ibigay kay Kristo at ang kanilang mga kahinaan at kasalanan ito ay ibilang ng patay sa kanilang mga buhay at magkaroon ng isang bagong uri ng pamumuhay. Panginoon, siyasatin niyo po ang bawat isang naririto ngayon. Magkakaroon po ng kapangyarihan at bisa ang salita niyo na aming natanggap at narinig kung ipapamuhay po namin ang lahat ng ito. Kaya Panginoong Diyos, Ikaw ang sumisiyasat ng isip, pamumuhay at kalooban ng bawat isa. At sa kalagitnaan namin ngayon, kung sino man ang namumuhay sa kasalanan, kung sino man ang namumuhay sa mga uri ng kasalanan at hindi ayon sa inyong salita,
at kalooban. Panginoon, kausapin niyo siya sa oras na ito. At nawa, Panginoon, mapagtanto niya na kailangan niyang magtagumpay, hindi dahil sa kanyang kakayanan, kundi dahil sa pagtatagumpay ng aming Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na ang nakalilipas, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inako niya at binayaran ang aming sala. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, ay meron kaming buhay na walang hanggan, pagtatagumpay at pagkalaya sa kasalanan. Nawa, Panginoon, manatili ang lahat ng aral na ito sa aming puso't damdamin at kalooban, sapagkat ito ang katotohanan kung bakit nyo kami niligtas, na mamuhay para sa inyo at mamuhay ng may kabanalan upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiling namin sa inyo sapagkat hiling